Maraming salamat po. Ako si Zaldico. Sa totoo lang, nagdalawang isip akong umuwi sa Pilipinas matapos kong mapanood ang isang video ni Harry Roque na nagbigay sa akin ng matinding pangamba para sa aking kaligtasan. Sa kasalukuyan, ramdam ko ang seryosong banta sa aking buhay. Naniniwala ako na may mga makapangyarihang taong sangkot sa flood control project scandal na maaaring gumawa ng hakbang upang ako ay patahimikin lalo na kung ako ay makauwi at magsalita. Dahil dito, pinag-iisipan ko ang posibilidad ng paghingi ng asylum dito sa Czech Republic bilang paraan upang maprotektahan ang aking sarili at mapanatili ang pagkakataon na maisiwalat ang buong katotohanan sa tamang panahon. Hindi ko isinasara ang pinto sa pagbubunyag. Darating ang araw na ilalahad ko ang lahat ng aking nalalaman, ang buong detalye at ang mga taong nasa likod ng katiwalian upang managot ang tunay na mga responsable. Sa ngayon, ang aking kaligtasan muna ang aking inuuna. Hinihiling ko ang inyong suporta, pakibahagi ang video na ito upang mas marami ang makaalam. Mag-iwan din kayo ng inyong opinyon. Ano sa tingin ninyo ang nararapat kong gawin sa sitwasyong ito? Maraming salamat po. Ako si OMG mga kababayan, itong si Zaldico ay muling lumutang. Ito ang kanyang panibagong pasabog dito. Nakikita nyo sa kanyang background, Police Czech Republic. At mukhang kamukha talaga mga kababayan. Ano ho? Disclaimer lang, baka naman tong mga mga mahuhusay dyan, sabihin na naman, fake news ka, Bibar, fake news ka. Disclaimer na kagad tayo para hindi na madagdagan pang katangahan ninyo, no ho? Para lang ito dun sa mga tanga. Ito po ay AI generated. Sinabi nga po dito nung nag-post nito, sabi niya, part 2, nagdalawang isip na umuwi sa Pilipinas. Yan, si Zaldico daw. Disclaimer, ito ay AI generated at nilikha para lamang sa layunin ng libangan at satira. Walang organisasyong, institusyon, pamahalaan o aktwal na pangyayari. Ito po ay sa AI po mga kababayan nakapost, no? So AI lang daw po ito. Sayang mga kababayan. Pero mukhang totoong-totoo kung hindi kayo kung hindi kayo magsusuri. Actually yung nagbigay sa akin ito, matagal ko nang kakilala dito sa Facebook, dito sa YouTube, akala niya talaga rin totoo ito. Sabi ko sa kanya, AI lang po yan, ma'am, no? So, kahit AI po yan mga kababayan, sa tingin nyo ba ang mga napakinggan nyo, may katotohanan ba? At yung pinakahuli na kanyang sinabi dito, ano sa tingin ninyo? Magbigay daw po kayo ng komento kung ano ang nararapat niyang gawin. Dahil dyan mga kababayan, mayroon po mga nagkomento na siguro inakala nila totoo talaga ito. Pero may mga nagkomento, sabi rito, mag-execute ka na lang ng affidavit dyan sa Czech Republic na pwedeng magamit na ebidensya sa Pinas. Makipag-ugnayan ka sa mga international lawyers dyan at kung maaari magpa-cross-examine ka through video conferencing. Ang ganda ng kanyang ang ganda ng kanyang suggestion dito mga kababayan, si Orlando Padasay, yung kanyang comment dito. Maganda, no? Dapat ganun nga kasi natatandaan natin ito si Zaldico noon, nagsampa siya dito ng parang reklamo sa ombudsman, di ba? O sa DOJ ba yun? Na ito doon sa may bang bansa yun? Austria ba yun mga kababayan? Natatandaan nyo yun? Yung parang January something yata yun, yung buwan na yun, na nalaman tinanggap mga kababayan nandun sa ibang bansa si Zaldico. So hindi kaya itong kung sakasakali man totoo talaga na gumagalaw si Zaldico ay naghahanap siya ng paraan kung paano siya makapag-execute ng kanyang affidavit na hindi na siya kailangan pang umuwi dito sa Pilipinas. Bago natin tunguhin mga kababayan, iiwan ko muna yung tanong, no? Sa tingin niyo ano ba dapat talagang gawin ni Zaldico, no? Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa araw na ito. At ito nga pong si Chua, mukhang umamin talaga na walang nakuhang ebidensya dito sa mga pasabog ni Trillanes. Bagkos, mukhang tila lumubog pa pala sila dito mga kababayan. Yan ang ating lahat pag-uusapan. Ngunit bago yan, makikisuyo po muna ako sa mga bago palang bisita sa aking channel. Paki-like at paki-share naman po ang video ito.
Paki-subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Tatanawin kong malaking utang na loob ang iyong gagawin na yan. Kung gusto mong ma-shoutout, abang-abang po kayo sa bandang dulo ng video ito dahil magsha-shoutout po tayo sa inyong mga pangalan. Ang goal po natin sa taon na ito ay maka 500,000 subscribers tayo para pagdating natin ng 2028 election ay mayroon na tayong aabot na ng 1 million subscribers. Samahan nyo naman ako mga kababayan, wala pong bayad yan. Okay, eto tunguhin na po natin. Ang Malacanang Palacio de Polvoron mga kababayan, mukhang tinablan na po. Si Marcos Jr. magpapa-hair follicle drug test na. Ang tanong, live kaya itong gagawin o edited na naman? Yan ang magandang malaman natin mga kababayan dahil tutugon daw si Marcos dito sa panawagan ng Supreme Court. Natatandaan nyo, di ba? Yung grupo nila Congressman Alvarez at ng iba pa ay nagtungo dyan sa Supreme Court mga kababayan para hilingin na i-disclose ni Marcos ang kanyang kalusugan. Magpa-hair follicle drug test na rin. Eto ngayon, sumagot po ang Malacanang. Mukhang matapang na Malacanang Mukhang okay na to mga kababayan. Tingnan natin kung tama nga ba. Panoorin nyo itong video na ito. Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang. Tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na susunod ang Pangulo sa naging desisyon ng Korte Suprema na pagkomentuhin ang Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga dito sa petisyon na isinampa sa kanya sa Korte Suprema. Ito yung petisyon na humihiling sa Korte Suprema para utusan ang Pangulo na sumailalim sa medical test at hair follicle drug test at isa publiko ang resulta nito. So ang sinabi ni Jose Castro, magbibigay ng komento ang Pangulo ukol dito. Matatandaan natin na nitong mga nakakaraang linggo, ilang beses na rin na ginawang issue yung tungkol sa health condition o kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos na kesyo malala na raw yung kanyang sakit. Kino-question pa kung nasaan ang Pangulo. Pero matatandaan din natin na personal na nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos dito sa press working area ng Malacanang para ipakita na maayos ang kanyang kondisyon sa pamamagitan ng pagja-jumping jacks at pagkatapos nga dito sa new executive building, naglakad pa siya palabas doon sa gate na yon sa aking likuran. Siguro tansya natin nasa 100 to 200 meters yung kanyang nilakad at nag-jogging eventually papunta doon sa kanyang mismong opisina at makatapos nga niyang pagpapakitang gilas niya dyan sa jogging at sa jumping jacks nung nag-attend pa siya nung distribution ng mga ayuda doon sa mga middle income earners. Pinakita niya rin yung pagbubuhat ng 10 kilo ng bigas para patunayan na okay siya. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Okay na sana mga kababayan, Pero ang tanong, okay na sana yun Pero bakit hanggang doon lang sa medical records tungkol lang sa kanyang kalusugan? Paano naman may petisyon pa tungkol sa hair follicle drug test 'Di ba mga kababayan? Bakit ba iwas na iwas itong si Marcos? Well, hindi po nabanggit ni Maricel Halili itong reporter ng Malacanang, reporter po ng News 5, 'di ba? Na nakatuka diyan sa Malacanang, hindi niya nabanggit about sa hair follicle drug test. And yet kasama po yun doon mga kababayan, 'di ba? Natatandaan ninyo? Atin din po yung binasa dito, nireaksyonan natin Kasama yun sa petisyon na dapat magpa-hair follicle drug test si Marcos. Bakit Maricel Halili hindi rin nabanggit? Ibig sabihin ito, dahil hindi nabanggit ni Maricel Halili itong tungkol sa hair follicle drug test, hindi magpapa-hair follicle drug test si Marcos Jr.? Kung mayroon man, bakit hindi mo binalita? At kung mayroon man din talaga, live or edited lang? Maganda siguro mga kababayan, i-live ang pagpa-hair follicle drug test ni Marcos Jr. para once and for all, kung wala talagang tinatago si Marcos Jr., kung hindi talaga siya adik, katulad ng sinasabi ng kanyang ate na siya daw po ay lango sa ipinagbabawal na droga, at ang kanyang asawang si Lisa, at pati pa yung anak. Sana tatlo sila live sa Luneta. Malapit lang naman ang Luneta, di ba? Malapit lang sa Malacanang yun. Pwede namang magpatayo ng malaking tent. O doon na rin sa may di ba may covered naman yung yung grandstand sa Luneta? O doon na lang siya doon
Doon siya magpa-hair follicle drug test at katulad yung kay Pope, alam niyo yung kay Pope John Paul II, naalala niyo yung mga kababayan na nagpunta dito, 'di ba? Mayroon siyang salamin na glass na sasakyan, tapos nandun siya sa loob na naka-bulletproof. Bulletproof 'yun, tapos may lilipad-lipad na helicopter, aeroplano sa taas, jet fighter, kung ano man. Tapos sa baba, punong-puno ng mga sundalo hanggang sa dagat, mga Navy. Pati si Ilong Ranger, si Tarilang. 'Di ba? Para wala talagang pupwedeng makalapit sa kanila habang nag-hair follicle drug test sila. At i-cover lahat ng mga media, international media, at syempre mga vloggers. Hindi lang sila yung kanyang mga uto-utong mga vloggers. No? Hindi lang yung mga vloggers na kasama doon sa 50 million na sinasabing bayaran, no? Hindi lang 'yon, yung nakasama sa payroll, ha? Kasama dapat kami ng mga vloggers ng live. Sige nga, kung kaya mo yan BBM, kung wala ka talagang tinatago, magpa-hair follicle drug test ka ng live sa Luneta at i-cover ng lahat ng mga mainstream media at ng mga vloggers. Kung wala ka talagang itatago. Ngayon, ang tanong, magpapa-hair follicle drug test kaya? Kasi ayon nga dito kay Maricel Halili, reporter ng Malacanang na taga News 5, walang nabanggit. Abangan natin mga kababayan. Pero ikaw, ano bang comment mo if ever? Gusto mo ba na live sa Luneta ang hair follicle drug test? Ayan mga kababayan. Yan ang ating comment dyan, ha. Ito pa. Bago natin puntahan yung sagot, bago natin anuhin yung sinasabi na ito daw si Chihuahua, mga kababayan, ay aminado na wala talagang ebidensya laban dito kay Bibi Sara. Panoorin niyo muna ito, may patalasas muna tayo. So, hindi niya ako kilala? Alam mo yan. Kalau wak-wak ang itsura. Di ho ba? Nilapitan niya ako? Kinamayan pa niya ako? So, hindi niya ako kilala? Alam mo yan. Kalau wak-wak ang itsura. Parang wakwak ang itsura. Tatay Digong talaga. Asartalo talaga nila yung Tatay Digong. Paano ba yan? Minsan lang si Tatay Digong bumanat, mga kababayan. Sapul ka agad. Parang wakwak ang itsura. Ito pa mga kababayan. Palapit na tayo doon kay Trililing. Pakinggan nyo po ito. Ito, dapat maalala ito ng taong bayan. Itong mga ginawa ni Trillanes noon. No? Panoorin nyo po ito mga kababayan. Pakilike at pakishare nyo po itong video na ito. Screen record nyo na rin. Sabihin nyo nga sa akin mga kababayan, Dan na BMR na screen record ko. Importante po ito kasi nangyari po ito eh. Panoorin nyo po. Imagine what happened to Reyes, General Reyes. General. Sinabihan niya publicly na, no. Do not, sabi niya, may I be allowed to talk so that I can also defend my honor and dignity. Anong sinabi ni Trillanes? Team Ayer, ha, kasama niya. No, stop it. You do not have any dignity. 10 million a month. Hindi ko kinuha yan. Senator Trillanes, No, again, from I'm the- just trying to protect my No, reputation here. You don't have any reputation to protect. No. You don't have any reputation to Nagpakamatay si dating AFP Chief of Staff at dating Secretary Angelo Reyes. Ito ay sa gitna ng kanyang pagkakadawit sa umano'y katiwalian sa militar. Binaril ni Reyes ang kanyang sarili sa puntod mismo ng kanyang mga magulang. Alas 7:45 ng umaga, isang balitang gumulat sa marami. At 8:32 ang itong umagang ito. Imagine what happened to Reyes, General Reyes. General. Sinabihan niya publicly na, no. Do not, sabi niya, may I be allowed to talk so that I can also defend my honor and dignity. Anong sinabi ni Trillanes? Team Ayer, ha, kasama niya. No, stop it. You do not have any dignity. 10 million a month. Hindi ko kinuha yan.
Senator Trillanes No, no, again from I'm the- just trying to protect my No, reputation here. You don't have any reputation to protect. No. You don't have any reputation to Nagpakamatay si dating Chief of Staff at dating Secretary Angelo Reyes. Ito ay sa gitna ng kanyang pagkakadawit sa umano'y katiwalian sa militar. Binaril ni Reyes ang kanyang sarili sa puntod mismo ng kanyang mga magulang. Alas 7:45 ng umaga, isang balitang gumulat sa marami. Kaya at 8:32 nitong umagang ito, Di ba mga kababayan? Nagpakamatay si General Angelo Reyes dahil po dito sa tinanggalan ng dignidad ni itong si Trililing, mga kababayan. Wala itong hindi ito makataong ginagawa ni Trillanes. Kasamaan pa niya yan, PMA year yan. Kaya kayo mga PMA year dyan, tingnan nyo itong kasamaan ninyo, nagkakalat. Walang dignidad. Tinanggalan kayo ng dignidad nitong inyong kapwa PMA year na si Trillanes, mga kababayan. Grabe, Yan daw po yung malamang ang nagsanhi kung bakit nagpakamatay yan si Reyes. Mabuti na lang, mga kababayan, kahit anong paninira ni Trillanes dito kay Tatay Digong, hindi umiepekto dahil alam na alam ng Tatay Digong asarin itong mga ito eh. Kaya alam kasi ni Tatay Digong na itong mga ito, gusto lang talaga nito, kunin ka doon sa public, papatayin ka sa tawag nito, yung public opinion. 'Di ba? Kaso si Tatay Digong palaban, BP Sara palaban. Pag nagsalita, pag bumira, tambaluslos, iyak si Tamba. Trililing, iyak. 'Di ba? Kita sila doon diyan sa Congreso. Babatuhin ka sana, mabuti na lang may humarang si Dilimo. Kagano'n siya noon, 'di ba? Ayan, mga kababayan. So, I hope na na-record ninyo history na kasi yan. Na itong si Trillanes, ganyan po ang ginagawa noon pa. Dami na pong nasirang buhay nito si Trillanes, mga kababayan. Tingnan nyo po. Ito. Ayan, BP Sara Defense Team, walang napatunayang illegal na aktibidad ang bise sa mga inilabas na AMLAC report. Yan, mga kababayan. Wala po silang napatunayan yung maling illegal na aktibidad doon sa AMLAC, mga kababayan. Kaya ngayon wala na sila, nag-iiyakan na. Wait lang bago natin tunguin yung detalye niyan, singit muna natin. May post kasi dito si Levito Baligod, mga kababayan. Sabi niya, Mr. Saldico, sino yung mag-amang nagpabili ng tig-isang bahay sa Forbes Park na ang specific requirement ay may basement? Banat. Ba, mga kababayan? Ito talaga si Attorney Levito Baligod. Talagang malalim ang mga hawak na ebidensya. At hindi lang nagtatapos dyan sa mga malita. At ang masakit nito, hindi nila talaga kayang apulahin. Sorry po. Inubo ako doon, sorry. Nagluluto kasi dito, parang nagpiprito, parang pumasok dito yung pusok ng bawang. Inubo ako, sorry. Di ba? Sino kaya ang mag-ama na yan, mga kababayan? Sabi nga dito ni Rose Fernandez Nangki, yung mag-ama sounds familiar daw. Mga kababayan, sino kaya itong mag-ama? Hulaan nyo na muna kung sino yan. At ito na kaya yung mga pasabog ni Saldico, to? Sa tingin nyo, mga kababayan, alam natin, di ba, EI ito. Pero may katotohanan ba itong mga pasabog ni Saldico? Pakinggan natin uli itong pasabog ni Saldico, mga kababayan. Ito. Maraming salamat po. Kung ito bang sinasabi niya, bagamat EI generated ito, mayroon ba itong punto ng katotohanan? Panoorin natin. Ako, si Zaldico. Sa totoo lang, nagdalawang isip akong umuwi sa Pilipinas matapos kong mapanood ang isang video ni Harry Roque
na nagbigay sa akin ng matinding pangamba para sa aking kaligtasan. Sa kasalukuyan, ramdam ko ang seryosong banta sa aking buhay. Naniniwala ako na may mga makapangyarihang taong sangkot sa flood control project scandal na maaaring gumawa ng hakbang upang ako ay patahimikin lalo na kung ako ay makauwi at magsalita. Dahil dito, pinag-iisipan ko ang posibilidad ng paghingi ng asylum dito sa Czech Republic bilang paraan upang maprotektahan ang aking sarili at mapanatili ang pagkakataon na maisiwalat ang buong katotohanan sa tamang panahon. Hindi ko isinasara ang pinto sa pagbubunyag. Darating ang araw na ilalahad ko ang lahat ng aking nalalaman, ang buong detalye at ang mga taong nasa likod ng katiwalian upang managot ang tunay na mga responsable. Sa ngayon, ang aking kaligtasan muna ang aking inuuna. Hinihiling ko ang inyong suporta, pakibahagi ang video na ito upang mas marami ang makaalam. Mag-iwan din kayo ng inyong opinyon. Ano sa tingin ninyo ang nararapat kong gawin sa sitwasyong ito? Maraming salamat po. Ako si Zaldico. Di ba mga kababayan? Alam natin na AI generated ito. Pero sobrang linis ng pagkakagawa. Oh. Tingnan nyo yung Polisi Chiki Republic. Oh, di ba? At saka yung background niya, oh. Napakalinaw, napakalinis mga kababayan, ano? Ang linis-linis, oh. Sa tingin nyo kaya? Di ba? Oo, ano to, AI generated, pero sa tingin nyo, may katotohanan ba ang kanyang sinasabi dito? Maaari bang mayroon sa kanyang gumurbur pag nakauwi siya dito, mga kababayan? Comment nyo nga dyan, maaari ba siyang maninoy? Ha? Na pagbaba sa tarmac, pagbaba sa NAIA International Airport, mayroong babarilo sa kanya. Nakasama rin eh. Kasi kung papanoorin natin yung video na yun noon, yung pagpatay kay Ninoy, parang nandun lang din, di ba, sa likod, galing yung bumaril. Tapos, yung bumaril na yung kay Ninoy, binaril din. Taga nandun din. So, parang sabi, nasa gobyerno. Di ba? So, ang tanong mga kababayan, maaari kaya mangyari itong nangyari kay Ninoy dito kay Zaldico pag sakasakaling umuwi siya dito? At ang isang tanong, ano ang maaaring maipayo ninyo kay Zaldico? Bagamat ito isang AI. For sure mga kababayan, lahat ng mga balita dito sa ating bansa, kasama na itong mga katulad sa atin ng mga social media vloggers, ay pinapanood ngayon ni Zaldico. Kaya kung isa ka sa nanonood sa akin, huwag ka nang mahiya mag-comment mga kababayan. Baka mapanood ito ni Zaldico at mag-comment din siya. Ay, basahin niya ang comment mo. Sige kabayan, mag-comment na tayo. Punta na tayo dito sa sagot ni BP Inday Sara. Ito nga po mga kababayan, yung pinakawalan ni Trillanes kahapon, sinagot ito ng kampo ni BP Inday Sara. Nagkaroon po nga po ng press-con. Ito yung press-con, no? Siguro hindi na po kami mag-closing message. Isang malaking pasasalamat na lang po sa inyong lahat. Simple explanation dun po sa wala daw cash on bank. Diba? In fact, it's probably important to tell you now that maging yung supplemental affidavit ni Mr. Madriaga, yung AMLAC report, yung affidavit ni former Senator Trillanes, and all those other evidence, no, that they were able to obtain na after final yung impeachment complaint, wala kaming kopya niyan bago yan ibinahagi sa komite. Kasi nga, hindi siya kasama ng impeachment complaint. Pati yung notice or yung decision ng COA on the appeal of the Vice President at ng ibang respondents doon sa confidential funds. Bigla na lamang doon sa komite, sinabi na denied na, no? Which, that's fine. Kung sinabi nila sa unang hearing, April 14, am I right? April 14, na wala na deny na yung appeal ng Vice President. And I think you've seen, no, some of the
personalities na they were claiming, oh, final na ba yan? Final na ba yan? Of course, hindi final. I think alam naman yan ng komite na hindi yan final. Alam din yan ng COA na hindi pa yan final. In fact, I can recall na sinabi ni Attorney Camora na meron pang remedyo. There's still a legal step that can be done by the respondents in that appeal to elevate it, no, to the Supreme Court or to question the decision of the COA. So, hindi pinal. Kung ipipilit na pinal na yung COA decision na yan o yan ay maaari nang maging patayan para doon sa sinasabi nilang pagbabalik, restitution, etc., etc., mali yan. Mali. I mean, I invite you all have access to the internet. You will find na hindi yan pinal. At kung sino man magsasabi na pinal yan, ay hindi nagsasabi ng tama. Kita nyo mga kababayan, di ba? Pinasasauli na kay BP Inday, hindi pa naman pala final. At ito ngayon, lahat po ng mga sinabi dyan ay wala pong illegal na aktibidad. Ito pong nakita dyan sa AMLAC report na yan, na inilabas nila mga kababayan. Ano ho? At nga, yan nga yung pinapasauli pa sa kanya ng COA. Naalala nyo, di ba, yung COA, nagbiglan, hindi naman pala yung kasama, no? Doon sa pinaalam sa kanila. So sila lang talaga nito mga kababayan. Sila na lang talaga, kumbaga sa Bisaya pa ba, nagbuot-buot na lang yung kining Congress. Sila na lang talaga. Wala na silang pakialam doon sa kanilang isinasakdal. Basta gawin namin ito, bahala ka sa buhay mo, basta ikukumbik ka namin. Ganun talagang nila mga kababayan. Well, ito, mas panoorin natin si Joel Chua. Aminado mga kababayan na wala talaga silang hawak na matibay na ebidensya dito kay BP Sara. Tabunan lang po natin kasi sana hindi ito mag-copyright itong Channel 5 ni Tig Filon mga kababayan. Tig Filon kasi nagka-copyright eh. Good morning po, Congressman. Ay, magandang umaga, Manong Ted and DJ Chacha at sa lahat po ninyong taga-subaybay. Okay, meron ba kayong meeting na ginawa o magkakaroon pa kayo ng meeting doon sa disposisyon sa box na may laman ng BIR records sa mag-asawang Carpio? Doon sa BIR po? Oo. Wala pa po kaming meeting dahil sa akin pong palagay, bagamat ako ay hindi nag-agree doon sa desisyon. Pero siyempre unang-una desisyon ng nakararami. Kasi sa aking paniniwala, meron kaming authority base sa ating saligang batas. Pangalawa, siguro dahil na rin sa gray area na sinasabi ng iba, mas nakabubuti na ito'y wag na munang pakialaman. Anyway, ito naman ay nilay on the table lamang. Hindi naman ito walang bahala. Opo. Ano po ba ang usapan ninyo kung meron man? At ano ho ba sa tingin ninyo ang magiging disposisyon dito? Do you have to meet in caucus muna para po resolvehin tong isyong ito para po sa inyong next hearing ay mapag-usapan na ito? Sa ngayon po kasi hindi pa po nag-meeting yung Committee on Justice dahil kapo medyo napagod po lahat. Pagkatapos nag-alisa na. But kasi yung iba po, ang opinion naman po ng iba, baka maging cost ato ng TR po. So, kung ito lamang ang magiging basihan, po pwedeng ipagpaliban. Anyway, pagdating sa Senado, po pwede naman maging issue pa rin naman po. Opo. Sige, so yung nga po, sabi nga ni Attorney kayo sa kanina, mas maganda desisyon yon at kapuri-puri ang naging handling dito ni Chairman kasi nga po napakasela na bagay na ito at baka na naman kayo ma-technical. So, what's next po, Congressman? Meron pa ho ba kayong hearing? Kailan po ito? Next week po, may hearing dahil yun po yung huling na-iset ng ating committee chair, which is April 29, Wednesday. Ang atin pong pinatawag dito ay yung NBI by virtue of the subpoena ad testificandum and subpoena duces tecum. Ito po ay patungkol sa issue ng destabilization at saka threat.
Ay, yun na lang ho ba yun? Isa na lang po ito na issue? Ang pagkakaalam ko po, isa na lang po. Okay. And then, ano po ang ating inaasahan na magiging Pwede susunod? kung wala pa pong magiging tugon ang panig po ng respondent, ay baka humantong na po sa botohan para po sa determination Ang ng tagal pa. probable po. Okay. And kailan po ang pagbabalik session po sa plenaryo, Congressman? May 4 po, May 4. Okay, Monday po ito, May 4. So, and then afterwards po, gagawa ng committee report because ang amin pong dito, inaasahan na marami ay mayorya ang boboto na may probable cause. No? Gagawa ng articles of impeachment at ito po isasalang on plenary at pagbobotohan. Ito ho ba'y may schedule na po kung sakali? Wala pa po dahil ang Committee on Rules po ang magtatakda po ng araw para ito po ay maisalang sa plenaryo. Hanggang kailan ho ba ang inyong session after Labor Day bago ho kayo mag-sinidi adjournment na naman? Hindi po ako sigurado pero siguro kung hindi man po end ng May, baka first week ng June. Baka sinidya na po yan. Oo, para doon na sa second regular session nito pong 20th Congress, no? Opo. Opo, at siguro ho naman maaari natin sabihin na bago kayo mag-adjourn, meron ng disposisyon dito po sa Articles of Impeachment. Tama po kayo dyan. At yung nga, no? Ako po nakikita ko po siguro mga ano ko lang po to personal ko pong tinitingnan ko po kasi ngayon yung kalendaryo. Baka second week ng May, baka dyan po yan iset po to between May 11 to May 30. Doon sa committee report, sa Articles of Impeachment. Sa plenaryo po, opo. Will that be, sorry sir, I just have to ask this, will that be, viva voce o ano po ito? Individual vote? Normally po yan, pag ganyan, baka mamaya pagpatayo ka po para magsabi lang kung yes or no. Lang po. Okay. Sige po. So, and then, yung pong election ng bubuo sa set of prosecutors po, kailan mangyayari yun? Wala pa po akong idea kung kailan po nila i-schedule dahil normally rin po ang House leadership po ang magtatalaga po niya. Committee on Rules. Pero does it follow na pagkatapos na pagbotohan po yung Articles of Impeachment, you'll be able to gather 1/3 na pabotong pabor, agad na pong maghahalal ng mga congressman prosecutors? Dapat po, agad-agad po yan. Okay, sige po. Alright. So, Congressman, yun pong magiging laman ng Articles of Impeachment ay pag-uusapan sa Committee on Justice, including kung sino ho at anong mga ebidensya ang ihaharap po sa trial, kung sakali ano po. Opo. Tama po kayo. Ngayon ho ba pwede sabihin na hindi pa nakakasiguro si Ginoong Madriaga kung siya gagamitin sa complaint? Tama po. Kasi ang mamimili po niyan ay yung mga panels ng prosecutor. So sila po ang magsasabi at magbe-betting sa mga testigo. Okay. Na gagamitin. Opo, kung sakali nga po, no? So, hindi pa ho alam. Opo, talaga. Ngayon, Congressman, kayo ho ba'y magiging bahagi ng prosecutors? Hindi ko pa po alam. Mahirap naman pong i-assume na tayo po'y magiging bahagi. But, kayo ho ba'y papayag kung kayo po'y isa sa mga hikayatin na maging miyembro nito? Malamang po, pwede po. Pwede naman po.
Opo, opo. Oo, kasi ako akala ko sagot niya isang karangalan, no? Na maging bahagi ng kasaysayan. Ako sagot ko dyan, edi wow, kung maging prosecutor si Congressman Joel Edi kami. Chua. Oo, edi sige, kayo go na. ahead. Congressman, kahapon, no, lumabas sa hearing na from 2019 until 2024, walang dineklarang cash on hand or bank deposit si VP Sara sa kanya pong SALN. Pero may mga bank transactions na flag at tumaas din yung kanyang net worth over the years. Sa inyo po, sa inyong pag-check dito sa mga documents kahapon, gaano kahalagang legal issue ito para sa isang halal ng bayan? Yung wala kang dinedeklarang cash on hand, hindi lang isang taon, for so many years. Kasi yung likod po nito ng aming SALN, ito po yung medyo rat. Meron po itong sworn. Ito po yung lumalabas na sworn affidavit na ito ay in-execute mo base sa iyong kaalaman at lahat dito ay idedeklara mo. So, dun lang medyo may problema na po yun. Oo. Kung sakasakali, di ba? Kasi kung makikita po natin, nung nagsimula siya noong 2007, nagdeklara naman until 2018. So, noong 2019 hanggang 2024, wala. Pero siyempre, meron pa rin po sila until next week, no? Hanggat hindi naman po ito nagsasara yung ating committee hearing, may opportunity pa rin. Binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na sagutin ito at maipaliwanag. So definitely, itong binabanggit na walang cash on hand, maging yung pag-check nito sa SALN niya, kasama po ito sa magiging mga ebidensya na ilalagay niyo po dun sa inyong justice report, sa inyong report kung sakali man. Tama po kayo dyan. Yun pong yung ginagamit na salita na smoking gun, talaga po bang kahapon medyo mas matindi compared nung first day ng clarificatory hearing natin? Kasi yung kahapon, mga numero na hindi medyo mahirap naman i-dispute unless siyempre meron din silang paliwanag. Pero dun sa report ng Anti-Money Laundering Council, pagamat ito hindi, lilinawin ko po yung report po ay hindi po bank account. Opo, ito po ay covert transaction report at saka suspicious transaction report ng AMLAC. So, ibig sabihin po niyan, yung covert transaction, yung mga dineposito na more than sa threshold, which is yung 500,000. So, hindi naman ibig sabihin din nun ay yun ay illegal. Tama. So, at yung suspicious transaction naman, ito yung medyo kahina-hinala. So, yun naman po kasi na nireport, medyo malaki naman po yung numero. Bagamat yung nakalathala po na 6.7, hindi po ibig sabihin na yun po yung pumasok. Yun po kasi yung total ng inflow at saka ng outflow. Ibig sabihin, total po yan ng pumasok at ng lumabas. Di hindi pera yun ni VP Sara. Kasi maaaring naipambili yun kung ano-ano man. Ang tanong dito, magkano ba talagang natira? Hindi nag-focus kayo doon sa pinagsama-samang total ng transaksyon, labas at pasok ng pera ni VP Inday Sara. Di ba? Tegalan. Para klaro lang din. Oo, kasi yan ngayon ang... Kasi yung nakikita ko ngayon nakalagay 6.7 hindi po accurate yun. Yung pong 4.425 na amount billion, ito po yung pumasok. At yung 1.554 billion, yan naman po yung lumabas. So, meron pong na balance na 2.87 billion. Pero meron din po kasi doon sa kanilang report na 791 million na hindi malaman kung ito ay inflow and outflow transaction. So hindi po yan kasama doon sa 6.7. So in totality na po pala yun. O at least hindi klaro. ito as in... Para sigurado lang kasi may nakikita ako nakalagay 6.7, medyo hindi po accurate yung report na yun. 6.7 billion pesos, pero that's inflows and outflows. Yung total na Inflows and naging... outflow, tinotal po. Yes, yung total na naging galaw po dun sa bank transactions mismo. Pero yung binabanggit nyo kanina, meron... Sa ilang bank account yun? Ayun. Yun po yung transaction report. Hindi po sinabi na bank account. Iba po yung bank account.
Yung nga Ito po yung transaction report. Report po to. Opo, yung transaction na yun, dinaan sa bank account, di ba? Tama po, tama po. So ilang bank account yung dinaanan nun, yung binabanggit yung halaga na Wala yun? pong hindi po sinabi. In fact, kung titignan po ninyo, doon po sa isang, di po ba meron pong tinanong si Congresswoman Laila de Lima na mga 18 transactions random. Meron po doon. Kung makikita po ninyo, ang sagot po ng AMLAC, hindi po nila sinasabi yung bank account. Ang sinasabi nila, may movement. At hindi naman nila sinabi kung anong bangko. Sinasabi lang nila petsa at numero nagtutugma. Congressman, Just to clarify, just to clarify. Oo, yeah. Better Kasi to yan ang ibinabato din ngayon ng mga supporters si VP Sara na yun nga yung 6.7 billion pesos. At least klinaro nyo na hindi naman sinasabi na yun yung pumasok. In totality to nung tinotal na. Sir, yung 6. Inflow and outflow. Inflow and Pinipikit po outflow. kasi. Yes po. Sir, yun pong 6.7 billion pesos na inflows and outflows, ilang taon po yun? Ano po to eh? Various years to eh. Kita nyo, mga kababayan, nung unang panahon pa. Tapos nakakapagtaka pa nito, 5 araw ka lang, nakuha mo na kagad yung mga data na yan. 5 araw pa lang itong si Oink Oink. Di ba? Nung Abril na ang 14, ayon kay BBM, Abril na ang 14, simula Martes, Abril na ang 14, na doon to na-appoint. Itong si Oink Oink. 5 araw lang. Nakaraang linggo lang yun eh. Pagkatapos yung sa 5 araw, nagawa niya na yan. Alam mo kung bakit 5 araw? May isang linggo yun ah. Oo nga, kasi nga, working day. 5 days lang naman ang working day sa isang linggo eh. Ayan ka na naman eh. Tuloy natin. Various years eh. Hindi, 2006 to 2025. Opo. Yun nga din po ang sinasabi ng ilang mga supporters ni VP Sara na considering yung haba ng panahon na iyon at may mga negosyo naman sila, pag kinuwenta mo naman talaga dito yung pasok, labas ng pera, sa tagal nun, pwedeng abutin ng 6 na bilyon mahigit. Correct. Well, doon po kasi sa nilabas ng SEC, no? Pagsak po lahat ng negosyo, halos. Nasa loss po lahat, halos. Declared. At kung pukwentahin po natin, ito, yung amount na to, parang kahapon may nagkuwenta eh. Parang lumalabas ang kada isang buwan, parang 20 million. Kumbaga, so parang medyo, hindi rin magmamatch talaga eh. Dahil parang let's say kumikita ka na o sumusweldo ka na sa isang taon. Let's say 1 million na ang kinikita mo. Sa times, i-multiply mo sa 12, that is 12 million. I-multiply mo sa 10, that is 120 million. Sa 50 years na lang, that is 500 million. Pero lumalabas dito nasa 4.4 billion yung inflow. So hindi pa rin magmamatch. Opo. Yung nga din po sana nga ang dapat na maipaliwanag ni VP Sara kung siya present, no? Para maipaliwanag. Yes. Kaya nga po, at least, alam po ninyo, sa totoo lang, siyempre yung determination of probable cause, dapat sabihin natin yan sa dulo pa. Dahil baka mamaya biglang dumating, meron naman silang paliwanag na maayos at katanggap-tanggap. So, tingin ko premature pa rin na magsabi na probable na at this point in time na may probable cause kasi baka mamaya lumutang pa next hearing. And they are given all the opportunities to answer this. Well, thank you for saying that. At least para natin maliwanagan ang issue sa perspective nga na pagtukoy sa mga impormasyon na ito doon mismo sa facts lang na iniharap kahapon, right, Congressman? Opo. Actual lang po tayo, wala pong dagdag. Ayun, yun nga pong kagandahan ngayon sa ating pong diskusyon na ito. Side issue lang po ito, Congressman. Meron pong sinasabi, di ba, na mga suspicious transaction, ho ba ang tamang term? Yun po, suspicious transaction. Ako lang nagtataka, kung before maging Vice President si Sara Duterte, naging Vice Mayor, naging Mayor, tapos merong mga suspicious transactions siya supposed to be sa kanyang account, no?
at ang kanyang mister, ba't walang ginawa ang AMLAC? Lumalabas po kasi nung sa AMLAC, yung suspicious po nila kasi parang ang basis po nila dito, ang isa po sa mga sinight nilang basis yung Quadcom. So, possibly, mga recent lang yan, mga 2 years o more than a year ago. So, hindi pa rin po natin alam kung ano yung magiging outcome ng kanilang report. Opo, okay. Kasi yun nila, binigay po nilang yun na ay confidential nakalagay. Opo. O sige, so yung pong affidavit at testimonya ni former Senator Trillanes, ano ho naman ang bigat nun? Kung mabigat man. Well, dito naman po, no, sa kanyang testimonya, may mga inattach po siya na mga bank account. No, dito naman yun, dito naman sa kanyang salaysay, in fact may mga bank names na nilagay at may mga numero, bank account, petsa at numero sa transaction. Ngayon, dito po nagkaroon ng random check. Tinignan lang, binerify kung may mga existing po ba na ganyang account. At sinagot nga po ng AMLAC na may movement. Uulitin ko po, hindi po nila sinabi na existing yung account. Ang sinabi po nila, nung petsang ganito, may movement, may gumalaw na ganitong amount. Nagtatali po yung numero at saka yung petsa. Pero po yung pong veracity, accuracy sa claim na ito'y galing sa isang drug lord, hindi po yun napapatunayan pa. Under, ano pa lang po yun subject dun sa Quadcom, hindi naman po natin masasabi na drug lord, allegedly. Allegedly. And then, yung pera na ipinasok doon, hindi mo rin maaring categorically sabihin na galing sa illegal drugs. Ayun. Hindi naman po natin masasabi po na gano'n. Basta sinasabi lang natin na yung taong yun ay kasi may bank record na sinasabi si former senator na ito yung galing but kung whether ito ay galing nga talaga doon ay hindi naman po tayo certain agad. Okay, sige po. Ayan mga kababayan, ang tinutukoy kaya nila ito yung taong ito. Mga kababayan, mayroon po tayong nakita. Ito ba yung sinasabi na maaring drug lord daw ayon kay Trillanes, di ba mga kababayan? Sino ba ito? Ito, pakita ko sa inyo. Charan! Sino ba ang kaibigan nito? 2 hours ago lang mga kababayan, pumasok ito. Nakita natin sa notification habang nagkumukuha tayo ngayon itong video na ito. Sumakto dito. Kakakita ko lang ito ngayon mga kababayan. June 20, 2019. Presidente pa dito si Tatay Digong. Bago pa ito pandemic. Ano sabi ni Martin Romualdez? I've always held Davao City Mayor Sara Duterte in high regard. High regard daw. Para sa akin, apart from being an effective leader, she is also a warm, earnest person through and through. Talaga naman masyado kang sumipsip nung kay BP Inday Sara pala, tambalos-los. Para sa akin, apart from being an effective leader, effective leader daw si BP Inday Sara. Earnest person through and through. Maraming salamat for making time for me. Making time for me. Pinagbigyan ka ng oras, panahon ni BP Inday Sara kasi nga nagmamakaawa pa lang kayo ng mga panahon na yan Nagsusumipsip kayo noon, mga panahon na yan, di ba? Pinagsiksikan nyo. And my friend Sammy Oy. Ito pala ang may kaibigan mga kababayan dyan kay Sammy Oy. Sammy Oy na yan at sinasabi ni Trillanes Ayan And always and for always showing hashtag, may hashtag pa, malasakit to our countrymen. Booking king na naman si Romualdez dito mga kababayan.
siya pala ang kaibigan nitong ni Sammy Oy na di umano, pinapalutang ni Trililing na isa itong drug lord at galing dito yung pera. Paano yan? Iimbitahin niyo dyan si Romualdez din. Ayan, no? Friend pala niya yan eh. Posible naman wala rin silang transaction yan. Trililing, hindi mo nakita? O pinipili mo lang ang gusto mong makita? Pero hindi ka makakaligtas sa panlasa, sa paningin ng taong bayan. Ayan mga kababayan, Bukilya, ito pong si Chihuahua, na wala po silang matibay na ebidensya na nailabas dito kay BP Inday Sara sa kahapon sa ginawa nilang katarantaduhang mini trial. Okay? So punta na po tayo dito sa ating mga isa-shoutout naman, ang ating mga kaibigan na gusto pong magpa-shoutout. Asa na kayo? Pasok mga kaibigan na gusto magpa-shoutout. Asa na ba yun? Punta na natin ang shoutout. Oh, you know. Dami pa-shoutout. Kailangan natin puntahan yan kasi nga kayo ang bumubuhay sa akin. Thank you Lord for bringing PRRD home. Ayan, sabi dito. Grabe talaga, wala na ako masabi. April 14 ang gagaling nila. Sana siya din imbestigahan flood control at malita, sabi ni Lisa Rose. Kahit ano pang paninirang gawin kay BP Sara, pa rin kami forever, sabi ni Nili Babas. Si Harry Rats Jula naman, OMG, di talaga marunong magtagalog, papaano hindi magka buhol-buhol na dahil walang katotohanan kasinungalingan, sabi niya dito. Okay, sabi ni Harry Rats Jula. Magkano kaya ang natanggap niyang taga-amlak, sabi ni Darwin Bilgira. Nagtatanong lang siya, magkano daw ang tanggap mo, taga-amlak, magkano daw? Pakisagot nga. Nagtatanong lang naman siya. Pre, ituloy-tuloy mo lang ang ginagawa mo, taga-Samar ako. Oy, shoutout sa ating mga taga-Samar ha. Edwin Tulibas. Oy, maupay nga gabi sa iyong tanan mga taga-Samar, mga ikasikuray nun. Pa-shoutout idol VMR from Sibuyan, Romblon, si Edelberto Ko. Edelberto Ko, shoutout sa iyo dyan sa Sibuyan, Romblon. Balita ko maganda dyan, maraming malalaking masasarap ng mga isda dyan. Magandang hapon, Boss Idol Solid Duterte from Davao City. BMR na lang or brother na lang. Wag na yung boss at idol pa. Dami na, sobra na yun. Pangalan to, Rocrisio Rimutigi. Pupunta ko sa Davao. Paramdaman naman kayo. Shout out Sir BMR, I'm watching from Ibisin province of Cape, sabi ni Hilin Buendia. Yan, shout out sa iyo dyan. Watching from Singapore, Richie Panirio. Watching from London, UK, sabi ni Danny. Hello Sir Danny, salamat ha. Dami kayong mga taga-UK ng mga viewers ko ha. Good afternoon po Sir BMR, watching from Cebu, Needs Leads. Ayun no. Bro, watching from Antarctic. Uy, ayun na, nakarating na sa Antarctic yung ating vlog. Si Buenafi Nabares. Oy, Buenafi Nabares. Really, taga dyan ka sa Antarctic? Oh, shoutout sa inyo dyan. Ano bang mayroon dyan sa Antarctic? May mga tik-tik. Joke lang ha. Ayan mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong walang sawang pagsubaybay. Comment na lang po kayo sa baba at paki-shoutout. Lagay nyo na rin po ang inyong lugar nang mapusuan po natin at ma-shoutout natin. Maraming salamat. Pilipinas as always. Yan. Bye-bye!